Hello mga manay, nag-iisip ka ba ng pwede mong i-share sa potluck, Christmas party, or kung ano mang okasyon ngayong December? Or nag-iisip ka ba ng pwede mong pangnegosyo? Nako, marami nagme-message sa akin yan, manay. Ano ba yung recipe ng fried chicken canto style? So this time mga manay, i-share ko yan sa inyo. May kasama pang recipe ng ating homemade gravy na babalik-balikan ng inyong mga customer. Simple lang, isipin mo wala pang 2 kilo ng chicken. Aba, kaya mo na makapagprito ng 30 piraso. Kaya pasok to sa budget nating mga mami sa mga nag-iisip kung ano yung pwede nating pagkakitaan. Kaya naman wag na natin patagalin, tara na at atin ang umpisahan. So bago tayo mag-umpisa, kailangan natin dito ng 2 buo ng fresh na manok. Ayan. So mas mainam mga manay, number 1, hanapin natin ang supplier ng makukuhaan natin ng fresh chicken kung tayo ay papasok sa pagbebenta ng canto style fried chicken. Kasi bakit? Kapag rerekta kayo sa palengke, nabibili niyo yung manok ng per kilo ng 170. Kapag rumekta po kayo sa mismong supplier, 130 nyo lang makukuha ang per kilo ng manok. Tapos, meron silang per bag na kada isang bag ay 15 piraso ang laman. At kayo din ang tatanungin kung anong timbang ng manok yung kailangan ninyo. So, kung kayo ay maglilitsyo ng manok, or ganito, canto style fried chicken, kailangan ang kukuhain nyo ay tumitimbang lang ng 1 kilo, 2.9 or yung 900 grams to 1 kilo lang dapat ang timbang ng bawat isa para kumita po kayo. Kasi minsan may makukuha kayo, di ba? Nasa 1.3 kilos na. So, mahirap na siyang habulin kung gaano natin siya pepresyohan. Kasi alam naman natin, di ba, pag canto style fried chicken, magkano ang bentahan yan sa palengke? 12 pesos, gano'n. May 15 pesos. So, kailangan mahabol natin yung ganung presyo para makabenta tayo. Then, kapag okay na, nakakuha na kayo ng supplier, so, eto na yung gagawin natin, yung tamang pagkat ng manok para mapalabas natin ng 13 to 14 pieces ang isang ganito. So, kailangan nyo matutunan yan kasi ito, hindi lang to pang negosyo. Lalo na ngayon, maraming mga nanay, alam ko, dahil gathering na, di ba? Christmas party, end party, maraming okasyon ngayon. So, kadalasan, ang unang naiisip ng nanay, fried chicken. Kasi hindi nawawala yan. Paborito yan ng mga bata. So, eto, pwede nyo tong itry bago nyo ipambenta para may idea na kayo. So, ikat na natin to. So, dito ang gagawin natin is kailangan na natin tong ikat, yung isang buong manok. So, ganito lamang po. Mas mainam talaga na matalim yung ating gagamiting kutsilyo para mas mabilis siyang makat ng maayos. So, sa isang buo, makakagawa tayo ng 15 pieces kasi may kasama tong leeg. At kapag bumibili talaga kayo ng ganito kapag maramihan sa mga supplier, kasama talaga yung leeg mga manay. Then, ikakat muna natin, unahin natin yung pinakapakpak niya. Ganyan. Yung saktuhan lang. So, kabilaan yan. Then, ini-next natin yung leeg. So, tatanggalin natin yung leeg niyan. Unahin muna natin to. So, yung ganito mga manay, marami nagbebenta nito. May nagme-message sa akin nga na nagtatanong siya kung magkano yung page tutorial, paano daw yung timpla nito kasi gusto nga niyang panghanap buhay. So, eto na po sa nag-message sa akin. So, pwede nyo na itong aralin para kayo mismo pwede na kayo magbenta. Ganyan lang. So, dun sa pinaka-pitso, 3 parte yung aking nagawa. Then, dito sa pinaka-leg part niya, ganyan. So, magiging 3 piraso din to. So, nasa inyo na kung anong diskarte nyo ng paghihiwa. Ganyan. So, ikakat natin yan ng 3. At kung meron kayo nakikita na pinakataba, ayan, nung nakikita nyo yan. So, tatanggalin natin yan kasi pwede nyo rin yan gawin na chicken oil or pwede rin naman yan gawin chicharon or chicken skin. Chicharon. So, ikat lang natin ng ganito. Ayan. So, sa isang buo, kung mapapansin nyo, bilangin natin sa 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15.
So, 15 pieces yung nagawa natin sa isang buo kasi kasama yung leeg. Then, gaya ng ginawa natin dun sa umpisa, ganun din yung gagawin natin sa pangalawa. So, kailangan lumabas na 15 peraso yung cut na magagawa natin dito. Sa mga nanonood po, mahaba tong video na to kasi pang negosyo po ito. Ayoko naman na madaliin. Nakaano na nga to, kung titignan ninyo yung pag-cut ko, naka fast forward na kaya nagbo-voice over na ako dito. Kaya dun sa mga gusto is mabilisan na video, hindi para sa itong video na to, lalo na kung hindi pang negosyo yung gusto mo. Okay mga manay, tapos na ako maghugas ng ating manok. So yung ating pakpak, kinat ko yung pinakakuko niya. Ayan, tinanggal ko. Then kapag nalinisan natin na maigi, mas mainam lamasin nyo sa asin para matanggal din yung pagdulas niya. Kasi madulas-dulas yan, di ba? Para matanggal din yung lansa. So ang gagawin natin dito ay titimplahan natin to para malasa talaga yung chicken natin. So, i-ready na natin yung mga kailangan nating sangkap. So, una, kailangan natin ng isang malaking lagayan kung saan natin ibababad yung manok. So, ilagay na natin dito pagkatapos natin ma-strain or matanggal yung pinaka tubig-tubig niya. So, ilagay nyo muna dapat sa salaan. Then, maglalagay tayo dito ng pampalasa. So, dahil ito po ay kulang 2 kilo, 30 pieces yung ating nakat na chicken. So, titimplahan natin. Meron tayo dito ang ginisa mix. Maglalagay tayo. Then, maglalagay din tayo ng MSG. Ito po ay betchin, mga manay. Ngayon, sa mga nanonood na, nako, baka masama sa kalusugan yan. So, kung tingin nyo, skip nyo na lamang po or wag nyo na itong panoorin. Kasi kung kumakain ka ng Kanto style fried chicken, meron at meron neto, mga manay. Tandaan ninyo. So, maglalagay din tayo neto. Meron tayong asin. Pamintang pino. Kailangan pinong-pino, ha? Maglalagay din tayo ng patis. Kung ayaw nyo lagyan ng patis, pwede nyo rin tanggalin, asin na lang. Tapos, lamasin natin. So, baka may magsabi, bakit walang gloves? So, nakakamay tayo. At nakapaghugas naman po tayo ng maigi. Basta tandaan kung gagawa ka ng ganito, hugas ng kamay para po ma-sure natin na malinis. Kasi, ang mga binibenta sa palengke, tandaan nyo mga manay. Ganito rin po ang gawa nila. Kaya natin minamassage para po yung pampalasa na nilagay natin ay masipsip nung pinaka laman ng manok para pantay. Then kapag okay na, hindi tubig yung ilalagay natin dito. Maglalagay po tayo ng yelo. Bali dito mga manay, maglalagay lang tayo ng dinurog na yelo na isang ice bag. Yung nabibili sa tindahan mga manay, yung normal na yelo. So kahit isang piraso, durugin nyo lamang po yon. Then, matutunaw naman yan. Nakakatulong din to para maiwasan na mangasim yung ating manok. Lalo na po kung wala tayong freezer o chiller, mas mainam na ganito yung gawin. Tatakpan natin to at hayaan natin ng mga 2 hours na nakababad. So, dito gagawa naman tayo or magluluto tayo ng gravy. Maglalagay ako ng 1/3 cup ng all-purpose flour, 1 1/2 teaspoon ng garlic powder, 1 1/2 teaspoon ng pinong paminta, isang piraso ng beef cube, 1 liter ng tubig, pero magtitira ako, hindi ko muna yan ilalahat. Then, susundan natin ng 2 tablespoon ng liquid seasoning. Then, mix lang po natin. So, hindi pa nakabukas yung ating kalan. Kapag na-mix na natin, bubuksan na natin yung kalan at haluin po natin to hanggang sa ito ay maglapot. Madali lang po itong lutuin, kaya hindi kayo mahihirapan. Bali dito sa recipe ng ating gravy, kung maramihan na po yung inyong binibenta ng Kanto style fried chicken, doblehin nyo na lamang po yung sukat neto. So, dito continuous yung ating pagluluto. So, haluin natin ng maigi para hindi po bumaba yung harina sa ilalim at manigas. Para habang hinahalo natin yan, unti-unti po itong lalapot. So, continuous lamang po ang paghalo. Huwag nyo na po itong iiwanan. Madali lang naman itong lutuin mga manay. Wala pang 10 minuto, makakaluto ka na ng gravy. So, pwede pa kayo maglagay dyan ng mga pampalasa na nakasanayan ninyo. Kayo na po yung masusunod. At dito nga kung mapapansin ninyo,
Nasa 2 minuto pa lang yung paghahalo ko rito, pero unti-unti na siyang lumalapot. Naglagay ako rito ng 2 tablespoon ng soy sauce para yung kulay naman ng ating gravy ay buhay na buhay. Hindi siya yung parang, alam mo yun, hindi nakakagana kasi kapag walang kulay. So, yun yung ating nilagay. Hindi na rin tayo dito maglalagay ng asin, mga manay, kasi gusto natin yung gravy natin ay yung pwedeng higupin, pwedeng isabaw, yung ganon, yung talagang hahabulin ng mga customer natin. Then, ilalagay na rin natin yung natira nating tubig kanina. Kasi yan pa po ay lalapot ng sobra, lalo na kapag lumamig. Kaya kailangan yung texture niya ay malabnaw na malapot na hindi naman sobrang lapot. Para sa last naman natin, ilalagay na natin yung margarine. Pwede po yung nabibili sa palengke, mga manay. Mga 2 tablespoon yung aking nilagay dito. So, kapag nalagay nyo na yung margarine, mga manay, so pwede nyo na maya-maya patayin yung inyong kalan. Kasi matutunaw naman po yan sa init. Bale, niluto ko lamang to, wala pang 10 minuto. At yan na po yung kanyang texture niya. Ayan, so pinatay ko na yung kalan. Kasi luto naman na po itong ating gravy. Then, para po sa pambalance, ito po ay optional, mga manay, ha. Maglalagay lang ako ng 1 tablespoon ng sugar. Hindi po tatamis yan. So, nagiging balance lang po yung lasa, yung timpla ng ating gravy. Pero kung ayaw nyo, wag nyo pong lalagyan. Nakapatay na rin po yung ating kalan. So, pagkalagay ng sugar, ng ating margarine, so pwede na po natin tong itabi at palamigin. Then, maya-maya, pwede na po natin balutin para sa ating paninda. Ngayon, dito naman tayo sa ating breading. So, meron tayo ritong 2 1/2 cups ng all-purpose flour o pwede po yung nabibili sa palengke na 3rd class. Then, maglalagay po ako ng cornstarch na 1 1/2 cups. Tapos, meron tayo ditong egg yellow. Ito po ay optional, mga manay, ha, pero kung meron kayo, lagyan ninyo para yung ating fried chicken kapag niluto, buhay na buhay. Kasi nagbibigay siya ng konting kulay. Hindi naman to magiging parang kwek-kwek. Konting-konti lang. Kailangan konti lang talaga yung ilagay ninyo. Then, kapag na-mix na natin, babawas lang tayo ng konti para ilalagay natin maya-maya dun sa binabad natin na manok. So, kumuha lang ako ng mga 1/2 cup. Then, dadagdagan ko na lang kapag kailangan pa. Then, dito sa ating pinaghalo-halo na dry ingredients, naglagay po ako ng 1 teaspoon ng ginisa mix, 1 teaspoon ng durog na paminta, saka natin haluin ulit. So, kaya po ako naglagay ng pampalasa para po yung pinaka-dry coating ng ating chicken may lasa. Pero wag po kayong mag-alala, mga manay. Saktong-sakto lamang po yung timpla neto, hindi siya maalat. Then, set aside natin. At itong ating tinabi kanina na harina. So, ito na yung ating binabad na manok. Hindi natin kailangan tanggalin yung tubig na pinagbabaran kasi nandiyan yung timpla. So, ilalagay na natin yung tinabi natin na 1/2 cup. Hahaluin po natin para kumapit dun sa ating chicken. At kung mapapansin nyo, ayan o, yung kulay na nilagay natin kanina, nagkakamero na ng pagka-yellowish yung kulay nung tawag dito, yung pinaka-liquid niya, no? So, kapag kulang, magdadagdag pa ako ng konti. So, hindi naman to kailangan totally na sobrang lapot. Kailangan yung sakto lang. Ganyan. So, naglagay pa ako ng mga 1/4 pa. Kapag kinulang po yung inyong harina na sinet aside natin kanina, yung pagdidipan ng itong ating chicken, gawa na lang po ulit kayo ng bago. Pero ito, saktong-sakto lang naman. Tapos, i-ready na po natin yung mantika. So, sa mantika, pinaka number 1, mas mainam po na maraming mantika para po maganda yung pagkakaluto ng ating manok. Then, kuha tayo ng manok, ilagay natin dun sa harina na tinimplahan natin kanina. Ganyan. Huwag nyo pong tatambakan. Kailangan po kung ano lang yung isasalang ninyo, yun lang po yung ilalagay nyo sa harina. Kasi kapag po binabad nyo dyan, kumakapal po yung harina na nasisip-sip ng manok. So, ang pangit po na mas makapal pa yung coating niya kaysa dun sa chicken. So, kailangan sakto lang. Then, kapag pinipiga-piga, para po magkameron siya ng flaky, parang kaliskes, then papagpagan nyo po. Kailangan itaktak nyo maigi na matanggal yung mga excess na harina na dumikit. Tapos isa lang po na kailangan mainit na mainit yung mantika. Ang pagluluto po nito, kailangan po ay nasa 12 to 15 minutes, luto na po yung ating kanto style fried chicken. Then ulitin lamang po yung procedure na ginawa natin kanina. Ilalagay natin yung chicken sa harina. Kailangan yung isasalang na po natin. Huwag tayong magbababad doon ng nakatenga. So, ganun po yung diskarte para maganda po yung pagkakaluto ng ating
fried chicken. Tapos, hayaan po natin yan ng 12 to 15 minutes. Then, ito na yung magiging itsura niya. Malutong-lutong. Pwede nyo po yan i-double fry kung gusto nyo pa ng mas malutong pa. Tapos, ito na po, hahanguin na natin after 12 minutes. Kapag malilit lang po, lalo na kapag mga parteng pitso, ganyan, pakpak, 12 minutes lang to maluluto na. Lalo na kung maraming mantika. Kasi yung mga gantong parte naman po, mabilis talaga siyang maluto, hindi siya madugo. Ang mas matagal lang naman po yung mga parteng hita. Tapos ulitin lang po natin yung procedure kung paano natin ginawa yung kanina, ganun lang po. Saka tayo magsasawsaw dun sa harina kapag magsasalang na tayo sa mantika. Siyempre, titikman na natin. Meron tayo dito yung ating gravy. Sa magtatanong ng timpla ng suka, meron na rin po akong recipe noon. Pwede nyong search nyo lang po yung aking homemade suka para po dun sa mga gusto magbenta at pwedeng ipares dito sa ating fried chicken o Kanto style fried chicken. Init pa. Wait. Wow, itong kagandahan kasi napaka-juicy niya. Init. Tapos, hindi siya, dahil nga na ano natin siya, nababad siya, so, hindi siya dry. Ano? Iwan ko muna dito yung kalahati. Bis matanggal ng buto, no? Then, sausaw natin dito sa ating homemade gravy. Top. Yung gravy niya, pwede mong higupin, pwede mong isabaw kasi hindi siya ganun kaalat. Alam niyo ba mga manay, itong piniprito ko na to, may mga may-ari na, may mga bumili na. Ang juicy. I-try nyo na to. O ayan mga manay, kaya dun sa mga nagre-request nito, subukan nyo na pong magbenta or kung gusto nyo talagang makatipid, kayo na lang yung magluto ng fried chicken na dadalhin nyo sa school or sa mga party na aatinan ninyo, mas magugustuhan pa ng inyong mga kasama sa handaan. So ganyan lang po, patilain lang natin para matanggal yung mantika bago natin iserve sa ating pamilya. Then maya-maya, ready na tong iserve at pwedeng-pwede nyo na rin pagkakitaan. Ito nga pala yung ating gravy. Nilagay ko siya sa pambalot na patok. Bali, ang sukat niya is 1 1/2. So pwede nyo yan mabili sa mga tindahan at grocery. At eto na mga manay, tapos na tayong magluto ng ating Kanto style fried chicken. At excited na akong tikman kahit na natikman ko na kanina to. So dahil nga yung iba rito ay in-order na, nabili na. Kasi naamoy nila yung bango at yung anak ko talagang excited na kasi nakatikim na rin siya kanina. Ulitin natin ang pagkain. So kuha tayo. Anong parte ng fried chicken ang gusto nyo? Ako kasi, etong part ng may puwet. Basta ito yung gusto ko. Hop. Yung mga pampalasa na nilagay natin, kung isipin nyo, ay manay baka maalat, hindi. Pwedeng-pwede mo siyang papakin, lalo na yung gravy, ang sarap. So pwedeng-pwede talaga siyang pang negosyo. At kita nyo naman, oh. Ang sarap. So ayan mga manay, sana subukan nyo itong ating recipe. At dun sa nag-request na ito, hindi ko na mahanap eh. Kung gusto niya, manay, magkano ba yung page tutorial ng homemade fried chicken Kanto style? Nako, eto na. Libreng-libre mong pag-aaralan at libreng-libre mong pwedeng pagkakitaan. Sundan lang yung mga recipe natin na nilagay. Napaka-juicy, oh.
Yung anak ko, excited na. Grabe, ang sarap. Juicy siya, hindi siya dry. So muli mga manay, magkita-kita po ulit tayo. Yung ganito, pwede nyo siyang ibenta ng 15 pesos. Ngayon, syempre malit lang ang kita rito pag ganito mga manay. Yung iba, ang ginagawa, nakita namin bumibili sila sa mall. Siguro marami dito yung nakakaalam nun. Yung minsan may buy one, take one sa mall, di ba, na ang cut niya is pang tinola. Mga ganitong size din. Tapos buy one, take one na fried chicken na chicken na ganito. Ganyan yung binibili na pambenta. Pwede nyo itry yun. Pero, pag bumili nga kayo sa mismong supplier, makakuha rin kayo ng mas mura. Lalo na kapag maramihan. So, ayan. Sana po nakapagdagdag ako ng idea sa inyo sa costing. Tandaan, bago magbenta, alamin muna lahat ng sangkap na ginamit para hindi tayo malugi. So, muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Excited na ako. Gusto ko ng kanin. Paalam!